Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Naging mainit nga na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media. Isang kontrobersyal na revelasyon ang inilantad ni Congressman Rodante Marcoleta sa Kamara kahapon kung saan ibinulgar niya ang pagkakaroon ng offshore bank accounts ng mag-asawang si Presidente Kuting at Liza Tanas Mags. Ang naturang revelasyon ay nagdulot ng matinding pag-aalinlangan at galit mula sa publiko. Sa isang pambihirang sesyon sa Kamara, ipinakita ni Congressman Marcoleta ang mga dokumentong naglalaman ng detalye ng mga bank accounts sa iba't ibang bansa na nakapangalan sa mag-asawa. Ayon sa kanya, ang mga ito ay naglalaman ng malalaking halaga ng pera na hinahinalang galing sa mga illegal na transaksyon at katiwalian. Ito ay isang malaking eskandalo na kailangan pagtuunan ng pansin. Ang ating mga lider ay dapat magsilbing ehemplo ng katapatan at integridad. Ngunit ang ebidensyang ito ay nagpapakita ng kabaligtaran. Pahayag ni Marcoleta sa harap ng mga kapwa mambabatas. Ang mga dokumentong isinumite ni Marcoleta ay naglalaman ng mga bank statements, detalye ng mga transaksyon at iba pang mahalagang impormasyon na nag-uugnay sa mag-asawa sa offshore accounts. Ayon sa kanya, ang mga ito ay nakuha mula sa mapagkakatiwalaang source na hindi niya pinangalanan para sa kanilang kaligtasan. Ang mga offshore accounts na ito ay sinabing naglalaman ng bilyon-bilyong piso na hindi naideklara sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o tinatawag ng gobyerno na SALN ni Presidente Kuting. Ito ay isang malinaw na paglabag sa batas at isang malaking sampal sa ating sistema ng hustisya, ani Marcoleta. Sa kabila ng mga aligasyon, maring itinanggi ni Presidente Kuting at Liza Tanas Mags ang mga paratang sa isang pahayag mula sa palasyo. Sabi nilang, walang katotohanan ang ibinibintang sa amin. Ito ay isang desperadong hakbang ng aming mga kalaban upang sirain ang aming pangalan at administrasyon. Bilang tugon sa mga aligasyon, itinaas na ng Kamara ang pagbuo ng isang espesyal na komite upang imbestigahan ang isyu. Ang komite ay binubuo ng mga mambabatas mula sa iba't ibang partido upang masiguro ang patas at transparent na proseso. Ang kontrobersyal na isyong ito ay inaasang magdudulot ng malawakang investigasyon at posibleng mga iligal na aksyon laban sa mag-asawa. Ang sambayanang Pilipino ay nanatiling nakabantay sa mga susunod na hakbang at kaganapan hingil sa kasong ito. Para sa karagdagang impormasyon at mga updates, bisitahin ang aming channel at sundan kami sa aming mga social media accounts. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Maging vigilant tayo sapagkat ang sinasabi ko sa inyo ay eleksyon, isang national election na mangyayari na ito'y napaka-importante po sa bahagi ng ating demokrasya, sa bahagi ng ating democratic processes. Kaya ko lamang po nililitaw ito ngayon para ipaalam sa inyo na ang pangambang ito ay nagkaroon na po ng basis. Na ipakita ko po na yung sinabi niya na wala siyang account, ito po ay kinounter po ng dalawang dokumento na hawak ko ngayon which were generated by the Chase for Business. Ito po ay hindi mapasusubalian. So, ang tanong po ninyo, anong gagawin po natin ngayon? Ngayong napatunayan ko na po. Kasi siya sabi niya, Diyos ang aking saksi. Wala po akong account kahit isa. Dito po napatunayan, dalawa na po yung napatunayan ko na meron. Hindi isa, dalawa na po. Aktibo po itong mga ito. Good morning, sir. Eddie Galvez, FABC Network News. Sir, ano po masasabi nyo sa kay Chairman Garcia na patuloy na sa ibang commissioner? Sir, Eddie Galvez po. Ed, yeah. Ano po masasabi nyo, sir, sa ibang COMELEC commissioner na patuloy na sumusuporta kay Chairman Garcia sa kabila ng expose nyo o direct hit? I cannot speak for them. I think they should ask Chairman Garcia whether or not, mamaya bibigyan ko kayo nito eh. Kayo na siguro mag-confront sa kanya kung totoo ito hindi. Parang bigyan ninyo yung mga kasama niya sapagkat I think when they conducted their own
press con in COMELEC, they were united in supporting the chairman. And that's good. Kung wala namang, kung malinis naman ang chairman, ba't hindi natin suportahan? But in this case, I was able to prove that there are accounts. Ito, malinaw na po ito eh. Hindi naman po magsisinungaling ito. Ito pong account na ending in 050. Actually, ang kompleto pong account niyan is 107 63 000 10750. Ito po yung Scotiabank Primary Savings Account. Ito namang isa na mayroong account ending in 8562. Ang kumpletong account number, this is in Cayman National Bank. Savings account po ito with account number 400000-012-58562. Yun po yung full number ng account na ating napatunayan na existing in the name of Chairman George Garcia. Kung Dante, clarification lang, with all of these offshore bank account, tapos may napatunayan na po kayo, ito bang mga offshore account na ito ay directly connected doon sa Miro? Ulitin mo nga. Ito bang mga offshore bank account na ito na nakapangalan kay Chairman George Garcia, may koneksyon doon sa Miro? Hindi ko pa masasabing may connection sa Miro, ngunit dahil hindi nga pinapaliwanag yung circumstances kung bakit na-procure yung services ng Miro, yung system at saka yung mga makinang gagamitin, ay matagal na nating sinasabi, lihis sa batas sapagkat ang batas ay kinakailangan magpakita muna ng katibayan na nagamit nga itong hybrid na makinang ito, nakakapalooban ng dalawang applications, yung DRE, ito yung Direct Recording Electronic Technology, pagsasamahin sa OMR o yung Optical Mark Recognition. So ang dalawang applications na yon gagamitin mo sa isang makina kaya ginamit na hybrid. Wala pa pong nangyaring ganito elsewhere o dito sa ating bansa. Kapag ka ganun na nangyari, lalabag po tayo sa batas sapagkat ang hinihingi ng batas dapat na gamit na ng merong katibayan at successfully used ang sabi in prior electoral processes. Hanggang ngayon po hinahanap natin ang kasagutan mula sa COMELEC. Hindi naman nila binibigyan ng katibayan na nagamit na po sa ibang bansa. Sabi ko nga po sa inyo nung nakaraan, nagamit po yung DRE separate from OMR, ngunit nagkaroon pa rin ng aberya sa Congo, about 45% ng voting stations. Nung ginamit naman ng OMR sa Iran, kagaya po ng mga report na nagsilabas, 70% naman po ng problema associated with voting stations ang naganap doon sa eleksyon na yon. Ngayon, kung pagsasamahin pa itong dalawang ito na hindi naman napapatibayan pa kahit saan, sino makapagsasabi na ang ating eleksyon ay magiging tapat, malinis, maayos, na siyang hinahangad ng bawat isa sa atin? Iyon ang problema eh. Kaya kahit hindi po natin mapatunayan kung saan, bakit ang patutunayan na, ang dapat nilang patunayan, saan nang galing itong mga accounts na ito, ba't nagkaroon ng maraming accounts at pagkatapos initially dininay niya at ngayon napatunayan natin, nandito. Hindi ba dapat sila ngayon ang dapat na magpaliwanag kung bakit ngayon ay sa kabila ng kanilang pagtanggi ay napatunayan natin na mayroong accounts? Hindi ba kayo nababahala? Ako lang ba nababahala dito? Yes, sir. Congressman, Alan Gatos po from GMA DCWB. Puti po no, House Resolution yung i-final ninyo. Ang pinabanggit nyo, kung tama pagkakaintindi ko nina,
beripikado na yung mga bank accounts, particular yung dalawa na may nakapangalan sa isang George Erwin Garcia, buti hindi ho nyo isinulong na mag-file ng impeachment laban dito kay Chairman Garcia instead na House resolution. Pwede naman yung House impeachment. Hindi ko naman mapipigil yung ibang kasama ko. It's another way of addressing this issue. Kung gusto nila mag-file ng impeachment, nasa sa kanila yun. Pero itong sinasabi kong ito na kailangan ay magkaroon muna ng immediate investigation sapagkat nangangamba nga po ako sa ating eleksyon na kung hindi natin maayos as soon as possible, ilang panahon na lang po ang natitira. Yung impeachment po kasi, bago matapos yon, maraming proseso po yun. Yun po ba yung uunahin natin? Hindi natin muna isasang-alang-alang yung gagawin nating elections next year. Kasi po, baka kung tumagal naman, hindi natin ma-ascertain yung kaganapan o kung ano yung magiging outcome ng ating eleksyon. Kaya nga po, ang ginawa ko, resolution na lang muna para mabilis po nating matukoy ang mga binabanggit po nating mga offshore accounts na nakapagbibigay po ng alinlangan sa atin, lalong-lalo na po sa amin. Follow-up question lang po, Congressman. No? Kasama ho ba dito sa House Reso na kung maaari ay wag na munang gamitin yung rerentahan na mga automated election na counting machine ng biro dahil dito sa lumabas na to o hindi ho yun kasama dun sa maimbestigahan kasi halos ilang buwan na lang bago mangyari ho yung susunod na eleksyon na Congressman. Kasi po ang mga resolution natin ay hindi po pwedeng pagsamasamayan ng maraming subject matter. Pagdating na po siguro ng pagkakataon at saka na lang mapagtibay na kung ano yung mabilis na gawin. Kasi hindi po natin pwedeng isakripisyo ang ating eleksyon. Hindi natin dapat patagalin ang isyong ito. Dapat sana mabilisan po ito. At ang isa pang ang paraan dito, dahil ito pong usapin na ito nandun pa rin sa Korte Suprema, dahil meron pa pong mga motion for reconsideration ang mga partidong involved doon. Kaya isa po sa inaasahan sana natin na mapabilis po ang pag-address ng problemang ito. Sir. Ronald Ramos from Abante Radio. Para mas mapabilis, di ba, isa sa posibleng nababanggit ninyo ay yung impeachment proceedings. Mag-file ang impeachment against Chairman George Erwin Garcia. Now, from your end, bakit hindi na lang po yun ang ginawa ninyo para mas mabilis? Kasi kung dadaan pa ho tayo sa House investigation, mga hearings, something like that, hindi ho ba kakain pa ito ng panahon? At maaari maka-apekto ito sa nalalapit na po na election period. October is already the beginning of filing of certificate of candidacy. Hindi po ba? Hindi po ba natin pwedeng idiretso na lang doon? And what is the reason ba't kailangan pa natin paikutin ito through House investigation rather than filing a direct impeachment complaint against the chairman of COMELEC? Alam niyo yung impeachment, hindi naman isang araw lang natatapos yun eh. Yun lamang pagkuha ninyo ng consent ng mga miyembro, pagtatalunan pa yun. Magkakaroon pa po ng ang impeachment process ay magsisimula po sa House of Representatives. Hindi po ganun kasimple yun. Kagaya po ng nangyari na nalaman na po ninyo mga impeachment process na ginawa natin sa Pangulong Estrada, Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, at itong pinakahuli, yung ating dating Chief Justice Sereno. Hindi po ganun kadali ito. At pagkatapos pupunta pa po tayo sa Senado, magkakaroon ng impeachment trial doon. Doon tatapusin. Bago po mangyari yon, siguro tapos na po yung period ng election. Bago natin maumpisa ng election ay ang impeachment baka Mayo na po yun, 2025. Okay. So, what are we trying to achieve in filing this resolution 1827 kung hindi rin naman mauuwi sa impeachment?
mananatili din pala sa pwesto si Chairman George Garcia. So, what will happen after this ng investigation? Ano ang magiging rekomendasyon ninyo just in case? Kaya ko nga po in-expose ito, kagaya na sinasabi mo, kung mananatili sa pwesto si Chairman Garcia, sa palagi mo ba dapat pa siyang manatili sa pwesto? Gayong sinabi niya na wala siyang offshore accounts at Diyos ang kanyang saksi, napatunayan natin na meron palang accounts. Pero the only way to remove him from office is impeachment. Tama po ba? Pero kung magre-resign siya, pwede rin, hindi ba? Well, that is Hindi, on his dapat decision. yun ang tinanong mo sa akin. So, Kasi so sagutin your ko, pwede move, siyang mag-resign. so parang ang gusto po ninyo mangyari, your call is for George Erwin Garcia to resign. It is an option for him, Okay. unless he is able to explain this well, Okay. which is acceptable to the public. Okay. So, doon sa mga bangko, sir, ang sinasabi ni Chairman Garcia, hindi pa siya nakarating doon sa mga bansang binabanggit. Hindi ka naman kailangan pumunta ron eh. Hindi po ba You should kailangan know better. You Hindi should po know kailangan better. ng personal appearance pag mag-o-open ng bank account? Yes, he should know better. Sabi ko nga sa'yo, itong chase na pinakita natin ito, pwede kang pwede kang mag-deposit eh. Okay. Online pwede kang mag-open eh. So, Hindi nyo alam yon? ibig sabihin po, nag-open si Chairman Garcia ng account outside US, yung sa New York account na binabanggit nyo kanina na dalawang active. Tama Bakit po ba? nagkaroon siya ng account which is now verified? Okay. These documents will not tell a lie. All right. So, thank you. Kenneth Basilio, Business World. Kausap ko po si Chair Garcia ngayon at sabi po niya, sana raw yung mga allegations na ibinabato niyo po sa kanya ay magawa under oath. Are you willing to cite these allegations under oath po ba? Ano yung tanong? Ayun, ang sabi po ni Chair Garcia, sana raw yung mga allegations na ibinabato niyo po sa kanya These are not allegations. I am now putting forward documents showing that he has accounts in Cayman Islands. Na-prove na natin eh. Anong allegations ang sinasabi niya? I am not alleging anything. I am proving that the accounts are active. They are real. Ito po eh. Do you understand the significance of these documents that I have shown to you? I think the burden shifted to him already. Can he explain this? He should explain all this. Sana meron na akong mga ibang kasama na gumawa nun para hindi lahat sa akin nakapasan sa aking balikat. Kaya ang ginawa ko muna is a resolution directing the appropriate committees in the House of Representatives to look into this several offshore bank accounts. Para naman po siguro mapatunayan natin for possible violation of Republic Act 3019. Ito yung Anti-Graft and Corrupt Practices and including the Plunder Act, Republic Act 7080. Kasi ang threshold lang ng plunder is 75 million. Ang pinag-uusapan natin almost $1 billion already. So are the members of media not scandalized by this? You seem to be very silent. Congressman, isang tanong pa po. Yes, sir. Ewan ko kung tama ako ha. Sa pagkakataon po ito, yung mga dokumentong hawak po ninyo, sinasabi po ninyo na, is that verified already or mga ano pa? Kasi parang pakiramdam ko, or kung tama ako or mali, please correct me. Ang burden of proof regarding these documents ay nasa inyo ngayon para patunayan kung totoo po yan. No, the burden of proof now shifted to George Garcia. I showed documents that the bank accounts are active, name in his, they are in his name. Okay. Hindi ba nyo nakita? Nakita naman po namin. Kasi meron din pong bank account na pwedeng kapangalan ko eh. Ano po? Meron pong bank account na pwedeng kapangalan ko at gumamit na ibang address. Di po ba? Kung ako naman yon on my side. Is there any, let's say, parang patunay or certification from the bank in New York telling that, authenticating the papers that you received? Kailangan nyo pa po ba yung, online na po ito eh. Yung aming volunteer, nag-deposit siya online. Okay. At nga lumitaw dito sa kanyang sinubmit sa amin,
tinakpan ko na lang para hindi na makita yung account Pangalan niya. niya, oh. Lumilitaw talaga na nakapag-deposit as shown by these two separate deposit transactions dahil na-debit sa account niya yung $200. Okay. So, ano pa po yung proof na gusto nyong makita? These are verified Okay. documents already coming from a reputable platform which is a platform of no less than JP Morgan and JP Chase Morgan. and Chase Company. Ito yung I think this is a multinational US-based financial institution. Sa palagay ko kaya ko ginamit na yung JP Morgan and Chase Company para makita ninyo na hindi tayo nagbibiro rito kasi mahirap talagang mag-verify kung hindi mo magagamit yung mga ganitong platform. Plus may opisina sila dito. Dapat sana, yung sinasabi ko, yung NBI and the AMLAC, sila dapat ang tumulong sa akin eh. Pero sa ngayon, makikita ninyo, ewan ko, kung meron silang ginawa, despite the fact that they were issued a waiver of bank secrecy by Chairman George. At the resolution, darating ba yung point na patatawagan din ninyo sa House itong mga binabanggit ninyo para imbestigahan? Precisely, yun po yung ating gustong mangyari at kung makakatulong kayo, kailangan nating bilisan na ito. So anong may tutulong ng media, for example, in Ang may relation tutulong to po this? ng media, why don't you ask him? Kasi bibigyan ko kayo ng kopya nito, pa-xerox nyo na lang. And let him explain this. Ito po hindi pwedeng invento lang. Yung, sorry sir ha, huwag kayo magagalit sa akin ha. Kaya hindi ako nagagalit. Gusto ko nga yung Gusto ko rin lang kasi, gusto ko rin lang kasing maklaro kasi imagine kung ako pala, pwede pala akong magbukas ng account sa US dahil may pinsan naman ako sa New York. Although pinsan lang sa pangalan, hindi naman kami nagkakakwentuhan lalo pag kailangan namin ng pera, hindi kami magkakilala. Ganoon naman kang magkakilala. I mean, so pag sinabi ko palang ipagbukas mo nga ako ng account dyan, kasi I need an account abroad. Kailangan kong gamitin somewhere or anywhere. And dito sa binigay nating informasyon, hindi natin siya pinagbukas, tinry lang namin Yes, sir. na-assess kung existido and the best way to determine and to ascertain Kung that meron the yan. account is existing and Is to active in a conclusive manner, mag-deposit ka. Pero sabi nyo kanina kasi, hindi ba, ang tanong mo kanina is hindi ba kailangan ang personal appearance pag magbubukas ng account? Pwede kang personal pumunta. Kung gusto mo, online. Gumamit ka ng ibang subsidiary, nasa sa iyo yun. Okay? So pwedeng hindi ako pumunta doon. Kung mag-a-apply ako, mag-o-open, di ba? Pwede, bakit hindi? Pwede kang pumunta ron. Nasa sayo naman yun eh. But the point is, ano ba yung point ng ating, ano ba yung bone of contention na yun? Hindi kasi kaya ko kinaklaro kasi kung pwede natin gawing online, pwede kong itong katabi ko, for example, sir, ano pangalan mo? For example, si Mark. Sabi ko, Mark, pwede ba mag-open ka ng account online, pangalan kong gamitin mo? Ako ang tinatanong mo doon? Opo, paano kung ganun ang nangyari? Di patunayan niya na may pinag-open sa kasi hindi ko alam yun eh. Okay. Siya lang ang makakasagot nun eh. Alright, sir. Ang mahalaga dito, nakapangalan sa kanya, including the address. Okay. At Diba? kinaklaro ko lang. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, good morning, sir. Terence Grana, AFP Radio. Yes, sir. Tanong ko, nakarating na po ba kay President BBM ang impormasyon ng corruption ni Comelec Chairman Garcia kaugnay sa Biro contract? Ano ang dapat gawin ng Presidente dahil siyempre nasasakupan ng termino niya ang 2025 elections? Hindi ko pa po nakakausap si President Marcos, sir. Kaya hindi ko alam kung alam niya. Siguro kung makakausap ko siya, baka may time, pakita ko sa kanya ito. Thank you, sir. Sir, magandang umaga. Sir, tatanong ko lang. Alam niyo po ba kung kailan inopen yung dalawang account na active pa? Hindi ba na-take up na natin yung nakaraan yung mga records?
Yung mga yung date ng pagkaka-open, hindi ko na masyadong I will go to my notes, but kasi ang importante sa umagang ito kaya ako nagpunta rito para sabihin ko na sa inyo na yung pangako ko na bine-verify ko, nagawa ko na yon. At kung kailan man niya inopen yung account yun, hindi na masyadong material sa akin eh. Ang material sa akin, existido yung mga account at nasa pangalan niya, pati yung address na ginamit niya, verified na nandito by simply depositing $100 each in those two accounts na ipakita that the accounts are verified na nasa pangalan niya and they are existing and active. To me, that is important. Kasi sabi niya, wala siyang accounts eh. Bakit ngayon po lumilitaw? Dalawa pang napatunayan ko, hindi lang isa. Kasi sabi niya, kahit isa, wala po akong offshore account. Hindi ba yun ang importante? Actually, sir, that's my point. Kasi pwede naman nag-open yung account after na nung sinabi niya. Kaya I just want to make sure na kasama itong mga account na to doon sa unang yung present dito. Yes. Yes. Sir, if you're very sure po and you've said na na-verify na po natin tong dokumento and may receipts pa nga po, no, nagpapatunay ng pangalan niya, yung address niya, and bakit hindi po tayo mag-file na po rekta ngayon, for example, sa ombudsman, kung meron na rin naman na po tayong mga ebidensya? Pwede rin natin gawin yun eh. Pero hindi lahat kaya kong gawin eh. Siguro, yung mga ibang kasama ko, pwedeng pumunta sa ombudsman, merong mag-initiate ng impeachment, pero ako gusto kong ihayag muna sa public itong napatunayan natin. Kung halimbawa, nang dahil dito, ipinakita nyo halimbawa sa kanya, kaya niya bang patunayan ito? Pag hindi niya kayang patunayan ito, hindi ba pwedeng kayo nang mag-pressure sa kanya, baka meron siya pang gustong gawin, alang-alang na lang sa pagmamahal sa bansa niya. This is the whole point. Kasi madugong process ito eh. Sabi ko nga sa inyo, mabigat, mahirap, at magastos, at pinipilit pa namin tuntunin lahat. Lalong-lalo na yung pagkakatransfer ng mga accounts na binanggit ko ngayon, na-transfer sa mga foreign-sounding names. At kinakailangan sila pong tuntunin lahat para makita and we can get to the bottom of all this. Isang proseso na medyo mahaba, ngunit kailangan nating umpisahan. At ngayon po nakapag-umpisa na, wala na ngayong makapagsasabi sa akin na allegation lang po yung ginawa ko nung una tayo nagkita ngayon. At the very least, napakita ko sa inyo na nag-verify ako at napatunayan ko hindi isang account, ngunit dalawang accounts pa ang existing in Cayman Islands. Ngayon, kung malaman po ni Chairman Garcia ito, palagay ko siya na yung dapat magpaliwanag kung anong masasabi niya rito at questionin niya yung integrity ng isang reputable at multinational bank, JP Morgan and Chase Company. Kung kaya niya na i-disprove ito. Sir, mahirap talagang kumilos mag-isa. Lalo na kung in a busy person like you. Pero sabi ninyo kasi kanina, hinahanap niyo pa. So sino ho yung mga kasama ninyo ngayon who's trying to look for solutions or evidences or what to prove the veracity and correctness of your investigation or of your I don't know if I can say it allegation or what. Pwede ba naming malaman kung sino yung mga kasama ninyo? And are you with former Congressman Egay Erice in this fight? Kasi sabi nga niya hindi daw, wala daw siyang kasama, wala siyang kagrupo, mag-isa lang siyang kumikilos. Now, ba't hindi kayo magtulungan ni Congressman Erice, just in case? Pwede naman magtulungan, kaya lang, meron naman ako kasing direction na tinitingnan. Meron naman siyang, hindi ko alam kung ano yung direction niya. So, pero yung sinasabi mo kung sino yung katulong ko, meron akong verification team. I am not at liberty to divulge them. Okay, that's great. Kasi yung mga dokumento nyo, dokumento rin pinakikita niya, halos pareho kayo eh. Kaya akala namin, or akala ko, sorry. Hindi ko alam kung yung dokumento niya ay pareho nung sa akin. We have not met. Kasi Bahamas account din yung nauna. Anyway, thank Pero you, sir. ewan ko kung meron siya nitong sinasabi ko sa inyo. Sapagkat ako, gusto kong matukoy talaga. Yun ang pinaka-importante. Talaga bang existido yung mga accounts despite yung kanyang denial? Ngayon po, totoo na. Napatunayan ko.
these are conclusive documents. Okay. And I think George Garcia has a lot to explain to you and to the public. Yan. Well, salamat sa tiwala ninyo sa amin sa media. I cannot speak for them, ano. Pero sa akin, gusto naming lumabas ng totoo kung ako ang tatanungin ninyo. However, the only thing that we can do, or myself, is tanungin si Chairman Garcia. Totoo ba yung sinasabi niya? But to force him to do whatever's on your mind, hindi namin pwedeng gawin. Hindi ko pwedeng gawin yon. Ewan ko lang sa kanila. So what other help can we extend to Honorable Marcoleta, sir, just in case, being member of the media? Malaki po yung may tutulong ninyo, kaya nga po kayo ang aking unang kinausap. Kagaya po na sinabi ko nung una tayo nagtagpo rito, ayun ko kung kasama ka. Sabi ko, pagtulungan natin ito. Kung hindi, siguro, nare-recall pa nyo, pagtulungan natin ito kasi malaki naman ang may tutulong nyo at sapagkat pare-pareho naman tayong may kinalaman at may interest naman sa pag-conduct natin ang isang malinis na eleksyon, katungkulan po natin na pagtulungan ng bagay nito. Yun po yung una kong sinabi sa inyo. Okay. Thank you, sir. Tapos, sir, yung resolution niya lang po, have you talked to the House leadership po? Are they receptive dito sa resolution? Kailan, were you informed kung kailan pwedeng ma-schedule yung investigation po on this? Yun po yung first question ko. Hindi ko pa nakausap, ma'am, kasi kapapile lang kahapon at ang alam ko po merong activity sa Tacloban. Hindi nga po ako nakapunta sapagkat August 1 and 2 yun eh. So dahil nga meron tayong press con ngayon, hindi na po ako nakasama doon sa gagawing aktibidad hanggang bukas. So siguro po pagkatapos nito, I will have the opportunity to discuss it with them at palagay ko naman po bigyan nila ng importansya sapagkat tayo naman po ang involved lahat dito sa problemang ito. Sir, second question lang. Just in case that COMELEC Chairman Garcia indeed resigns, so kulang yung commissioner, do you think COMELEC will still be able to perform its task properly in conducting the 2025 polls kung in the middle of the preparation biglang their chairman would have to resign? I think so. I think the President will have to appoint immediately a replacement for the chairman if that happens. Kung sakali naman po madelay ng konti, ano naman po ang COMELEC? It's a NBank yan. It's a collective body. Ang aksyon naman po ng COMELEC, como 7 sila, bali 4 ang kailangan na boto in order to, let's say, formulate a policy or make a decisive action. So, 6 pa naman sila, basta 4 yung nagkakatulungan, po pwede po. But essentially, mas maganda po kung sakaling magkaroon nga po ng resignation, I think the President will immediately appoint a replacement. Kasi napaka-importante po ng eleksyon, di ba? Thank you, sir. Thank you. Kong Dante, with your expose at kung mapatunayan sa House investigation na itong mga offshore account na ito ay may connection doon sa Miro with Chairman Garcia, so ano po ang alternatibo, anong mangyayari sa ating midterm election dahil ang sinasaad ng batas supposed to be kailangan talaga automated ang ating eleksyon. Kung gagamitin pa yung makina ng Miro, meron ng cloud of doubt. So anong alternatibo po natin? Ang aking intindi po riyan, if push comes to shove, sabi nga nila, kunwari talaga napatunayan natin may problema talaga dahil nga wala ngang katibayan yung Miro system. Alalahanin po ninyo, meron pa tayong natitirang mga BCMs kasi sa warehouse po ng COMELEC sa Laguna. Kung hindi po ako nagkakamali, nasa 93,000 pieces yung BCM machines na yan, and they are still backed up by labor and spare parts warranty until 2025. So kung kakailanganin po natin 110 BCMs,
konti na lang po yung ipoprocure natin. Kasi rental lang naman siguro, mabilis naman yung lease or rental. So, hindi tayo siguro magkakaroon ng problema because meron po tayong backup na gagamitin. Yun po yung aking sagot dyan. So, wala na po bang tanong? Sir, kung malaki po ba ang difference kung si Chair ay mai-impeach or magre-resign? Nasaan po kayo, ma'am? Here po. Tapos, kasi Malaki po ang ano? nabanggit niyo po yung difference kung si Sir ay mai-impeach or magre-resign. Nabanggit niyo po kasi, Sir, yung gagawin natin after mapatunayan. But how do we prevent? Dapat po ba may ginagawa tayong preventive measures to prevent a failure of elections sa 2025? Inuunahan na po ba dapat? Nakasalalay po kasi kung ano po yung reaction o magiging action ni Chair dito sa napatunayan na po na mayroong talagang bank accounts na existing. Sabi po niya kasi, wala akong bank accounts kahit na isa. Now, what is the possible reaction of the chairman in the face of what we have proven to be authentic pieces of evidence certifying and confirming the existence of his accounts? Dalawa pa po ito. So, dependent po tayo kung anong magiging aksyon ni Chair Garcia after this press con. Kagaya po ng binabanggit kanina, kung magre-resign siya, then I think the President will immediately find for a replacement. At kung sakasakali naman pong magtagal ng konti, I believe the 6 commissioners remaining can still do the job kasi 6 pa po sila. And as I have mentioned, there are standby machines in the warehouse of the COMELEC. These are the things that we have to consider in order to ascertain na talagang itutuloy po natin ang eleksyon. At hindi naman po pwede po na ma-postpone ang eleksyon. Hindi po mangyayari yun. And meron pa pong isang aksyon na ating inihintay because this case has been elevated to the Supreme Court. I think the Supreme Court, one way or the other, will also rule on this, thinking about a higher public interest, which is the holding of a national election. Congressman, Jeffrey Balsa po ng kakampi at saka chairman po ng OFW Advocates. Yes. Ang tanong lang po naming mga OFW, saan po ba galing itong pera na to? Pera po ba ito ng taong bayan o pera ng politiko? Yung laki na involved. Hindi ko rin po alam eh. Ang pinag-uusapan natin po kasi rito ay mga accounts na bigla na lang lumitaw na lahat po tayo ay nagimbal. Ako po nagimbal, na-scandalize po o kaya pinasimulan ko po na tingnan nito. Yung initial po kasi naming investigations na naipakita namin nung nakaraang press con po kasi, there were indications na yung mga initial deposits po, especially those coming from the South Korea, lumilitaw po na yung iba pong nag-deposit po kasi ron are persons associated with the Miru company. Kaya lang po kami nagkaroon ng ganong klaseng pagdududa. Napakalaking halaga po ng pera na yon. Sana maambunan man lang po kaming mga OFW. Kasi sa totoo lang po, napakatipid po ng aksyon o serbisyo sa aming mga OFW. As a chairman po ng advocate sa buong mundo, ngayon mayroon kaming napakalaking problema about sa balikbayan boxes, wala pong gustong umaksyon. Lumapit na rin po ako sa Congress, sa OFW Party List, walang aksyon. Sa Senado, walang aksyon. Baka sakali pa lang po sa inyo, pag lumapit po ako ngayon, makalabas ka ng resolusyon para magkaroon ng investigasyon sa balikbayan boxes. Scam. Salamat po, Congressman. Tingnan po natin kung anong may tutulong natin sa inyo. But in the meantime po, ang concentration po kasi itong paglilinaw at pag-address po nitong mga usapin tungkol po dito sa mga accounts na ito. Okay, sir. Last question na rin po. Ano pong magiging reaction natin kung i-deny nga
ni COMELEC Chair ito. Kasi gaya nga po na sabi ni Sir from Abante na pwede naman pong mag-open ng account online lang without being physically present. Ano pong reaction nyo kung siya po ay mag-deny ng all of this? Tingnan muna po natin kung ano yung kanyang magiging reaction po. Kasi hindi po tayo pwedeng mag-speculate. Pag dininay po niya, tsaka po tayo gagawa ng kaukulang hakbang po. Kaya ito pong ipinail ko na resolution ay sasagot po sa lahat ng mga maaaring mangyari after the revelation of all these documents po. The problem with that is I am not accusing. I am not making an accusation. I am just presenting the documents to you as I have promised when we met first. That I was then in the process of making some verifications. That's the reason that at that time, I did not name names. Kasi sabi ko, it is unfair for us to name names because we are still in the process of making verifications. So after organizing a verification team and after being able to elicit information as to the existence of 2 accounts named under him, so this is not an accusation already. These are matters for him to answer with clarity and determination. It's not a pure. We do not expect pure denial lang kasi the burden of proof shifted to him already. Palilitawin niya na somebody really deposited for him and he requested or he employed somebody to open an account for him. Sana magpakita na somebody did that for him. But as far as the records are concerned, lumilitaw na sa pangalan niya ito eh. Kung mapatunayan niya na somebody really did this in order to blacken his reputation, then that's another story. But sa amin po, sabi niya kasi wala siyang account. So what we did is to deposit amounts. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.